Ay ayun, nakita ko pala may nagko-comment, bakit daw tinatakpan ko yung mukha ni Kulaong. Kasi nga po si Kulaong kaya po nakatakip ang mukha sa'kin, siya po ay, merong isang vlogger na inano, ano tawag dito? Ayos nila. Kinopyright, ayun. So, kasi meron ditong tinatawag sa YouTube na kumbaga yung pwede mo siyang gamitin yung mga video for reaction, kung, puwede mong gamitin yung video ng iba. Nakalimutan ko tawag dun sa kung ano yung term, eh. Tamsak muna bago comment, ayaw kong maging kamukha ni Kulaong, Aquino Lorraine. Ayun, magtamsak na kayo, naku. Pag kayo naging kamukha ni Kulaong, kasalanan ko na naman. Meron po ditong tinatawag sa YouTube, eh, yung pwede mo siyang gamitin yung video ng iba. Pero yun nga, pwede ka na lang i-copyright. So ako, para maiwasan natin yung copyright, tatakpan natin yung mukha ni Kulaong. Ayan. Takpan natin yung video. Okay, ito. I-play ko po itong video. Ito po yung medyo parang 2 days ago na itong video na to. Pero atin pong re-reactionan dahil hindi natin to napagtawanan. Kaya ngayon, wine-weaponize nila. To destroy me. Natatakot baka tumakbo akong politiko ngayon 2028. Sirbol na yun. Malamang. Ayun, malamang. Ayun, sabi ni Kulaong, wine-weaponize daw po yung si Food Genius para siya po ay sirain dahil daw po natatakot ang mga tao o kung sino mang mga politiko para po siya ay kakandidato na senador. Ayan. Pero tayo alam naman natin na si Kulaong talaga, may pangarap talaga to na maging senador kasi yun naman ang lagi niyang tinatakbuhan, eh. Diba? Yun naman ang lagi niyang kinakandidatuhan. 2022, 2025, kumandidato. Noong 2025, umatras kasi alam niya matatalo siya. Alam niya na wala nang mamis. Wala nang Nanay Jessica Marie. Wala nang Alfa Romeo. Wala nang Nasukir California TV. Nasusuporta sa kanya. Kaya po umatras siya noong 2025. Pero noong 2022, kumandidato yan, nagdire-diretso at nakakuha pa nga ng 4 million or 5 million votes dahil sa apelyido niyang Marcos. Ngayon, Kulaong, kung talagang ikaw gusto mong magsilbi sa bayan, kailangan mo muna maging tapat sa amin. Diba? Kasi ako, kung tulad ko, paano ko boboto ng isang Francis Leo Marcos kung alam ko na siya si Norman Mangusin? 'Di ba? Pwede pa Kulaong na lang gamitin mo, Kulaong for senator, baka manalo pa 'to kaysa doon sa Francis Leo Marcos Kasi mas kilala siyang Kulaong kaysa sa Francis Leo Marcos. 'Di ba? Kaya po ako naniniwala na si Kulaong kailangan niya munang maging tapat sa kanyang sarili bago siya maglingkod sa bayan. Kailangan niya muna na ipakita sa atin na siya po ay kaya niyang maging tapat sa kanyang mga magulang bago sa atin. Bakit? Hindi ka tapat sa magulang mo, paano ka pa magiging tapat sa amin? Paano ka magiging tapat sa mga kababayan mo na magiging constituents mo kung ikaw sa sarili mo niloloko mo? Papanggap kang mayaman, nagpapanggap kang Marcos, nagpapanggap kang pilantropo, nagpapanggap kang doktor ng humanities, pero alam naman natin na ang major mo ay human trafficking. Diba? Kaya
Kulaong, itong mga palipad hangin mo na ito, hindi ko mapapalampas. Bakit? Kasi po, alam niyo po ba, tumatawag sa akin to kada madaling araw. Ito ang katibayan ko na tumatawag sa akin yan. Kada madaling araw nung nakakulong yan. Kaya kita tinawagan, kaya nag-video call ako sa'yo para malaman mo na ako kausap mo. Opo, yun nga. Pero totoo po ba yung pupunta po kayo dito? Yes. Dahil sabi niyo may bahay kayo dito eh. Yes. Yun. Sa Tawa ang bahay ko. Yun, tawaw. Opo. Ayan, di ba? Sabi niya, tinawagan niya ako para malaman kung siya yung kausap ko, siya yung kachat ko. Kasi nagdududa nga ako kung sino yung kachat ko noong time na yun. Ngayon, nasabi po niya sa akin diyan sa video, sa mga ilang beses niya mga pagtawag sa akin nung siya nakakulong, sinasabi po niya na pag siya naging senador, ang unang-una po niyang gagawin, magnanakaw sa Kaban ng Bayan. Bakit? Legal naman daw yun. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, syempre, noong time na yun, supporter niya ako. Sabi niya, ko na lang, ibubulsa ko yung mga pondo. Hindi ko muna gagastusin. Sabi, bakit hindi niyo po muna gagastusin? Saka ko gagastusin kapag taghirap ng mga Pilipino, pag taghirap ng Pilipinas. Saka ko ipamimigay. Ninakaw ko, pero itatabi ko lang. Pantutulong ko din. Yun ang sabi niya sa akin. Walang recording, hindi ko na-record yun. Pero tanda ko yun na sinabi niya sa akin. Yun daw pork barrel, gagamitin lang daw niya yun kapag pakunti-kunti. Hindi daw niya ibubuhos. Itatago daw niya. Sabi pa nga niya sa akin, ready ka na ba maging vlogger ng Senado? Maging vlogger ng isang senador? Putya, bibili kita ng mga mga kailangan mong gadget. Sabing ganun. Bibigyan pa daw niya ako ng tauhan. Ako daw ang mamamahala ng kanyang social media accounts. Ako daw ang bahalang magpakita ng kanyang mga ginagawa na bilang senador. Yan po ang sinabi niya sa akin. Tanda ko yan. Kaya lang hindi pa ako nagre-record. Hindi ako nagre-record nung time na yun. Kasi bago-bago pa lang yun eh. Nung nagkukwentuhan kami kada gabi, siguro naiinip siya. Wala siyang makakwentuhan nung nakakulong siya. Kaya ako yung isa sa mga naisipan niyang tawagan. Yun nga. Binobola ko, gagawin akong vlogger ng Senado, gagawin akong parang niya, sa mga social media niya like FB, YouTube, kapag daw naging senador siya. Tapos malaki daw ibibigay niya sa akin sahod, syempre vlogger niya ako eh. Hindi na daw ako mag-YouTube. Bibigyan pa niya ako ng sasakyan, service. Lahat daw gagamitin niya, kukuhanin niya mula daw doon sa pondo na ibibigay sa kanya. Yun ang sabi niya sa akin. Tapos, ang gagawin daw namin, puro daw kami pagtulong, mamimigay ng mga pagkain sa street children, sa mga street dweller, sa mga nakatira sa lansangan, mga homeless. Puro ganun daw gagawin namin. Siyempre, hangang-hanga ako sa kanya noon. Diba? Siyempre, siya eh. Tinatawagan niya ako noon eh. Kahit nakakulong siya eh. Pero yun yung masamang plano niya. Tapos sabi pa nga niyan sa akin eto natawa ako nun. Sabi niya sa akin, pag daw nagkita sila ni Amy Marcos doon sa Senado, kapag daw siya ay naging senador, hindi daw niya papansinin si Amy. Ito, bakit po? Wala daw utang na loob si Amy.
Wala daw utang na loob kasi binigyan daw niya ng sako-sakong pera noong 2019 election pero hindi man lang daw makaalala sa kanya. Hinayaan lang daw siyang makulong. Tapos, ang laki daw ng pagsisisihan ng mga Marcoses dahil itinakwil siya. Sabay bawi. Sabi niya sa akin, pero it's for my own protection. Sabi ko, bakit po? Para po saan yung protection? Hindi na nila nakuha yung mga kayamanan na matagal nang sabi niya long overdue, parang ganon, na para ipamigay sa mga Pilipino. Yun na sabi niya sa akin. Tapos eto na. Sabi niya sa akin, pag daw naging senador siya, pwede na daw nilang buksan ni BBM yung kuweba na naglalaman ng kayamanan ng mga gold bars. Alam niyo ba kung ano sabi sa akin yan? Bawat isang barangay sa Pilipinas, bibigyan niya ng isang dump truck na ginto. Isang barangay Nasa 10,000 yata barangay dito sa atin sa bansa. Dito sa Pilipinas. Teka, nasa ba yung ko? Eto. Yan ako, yan talaga yung matinding sa akin yan eh. Sayang lang, hindi pa ako nagre-record nung time na yun eh. How many barangays in the Philippines? Ayun. 42,000. 42,011 ang barangay. Imagine niyo 42,000 na dump truck ng gold bars ang kanyang ipapamigay kapag siya naging senador. Imagine niyo yung mga pangako niyan sa akin. Kaya 'di ba may mga nagtatanong po kung paano ko napaniwala nitong si Culaong. Syempre matindi rin ang mga pangako nito eh. So gagawin ko na yung FLN for Senator Movement. Parang gano'n, naka-live tayo, huwag kang Kuya Dani. Huwag kang magsasalita ng foul dyan. Makakasuhan tayo. Nga pala. Suportahan nyo yung channel ni Danny Simon. Ano yung channel mo? Danny Simon Action. Danny Simon Action. Siya ang isa sa mga writer ng Gilas Pilipinas News at saka Police File. Police Files Tonight. Police Files Tonight. Hindi nyo kaya to mga basher kahit magtulong-tulong kayo. Hindi nyo kaya to. Veteranong reporter yan. Veteranong writer. Bago pa nagsisikat yung mga sila ABS-CBN, sila GMA, bago pa nagsisikat yan. Ito mga talagang columnist na. Dekada 80. Dekada 80. Diyos ko. Nako. Ito si Culaong, ang style nito, kung sino-sino mga kinakausap, kung sino-sino mga ini-interview, na mga masasabi nating may mga pangalan, may mga siguro kilala, pero putya kahit sino pang mo lang kausapin mo, kahit sino Poncio Pilato pa kausapin mo Culaong, hanggat hindi mo na ipapakita sa amin, nakausap mo si BBM sa Malacanang, one-on-one kayo, podcast, hindi kami maniniwalang Marcos ka. Tapos sa harap-harapan mong tatawagin si BBM na insan. Mukha ka pa rin tukmal sa amin, Culaong. Walang dating yan. Walang dating niyang mga kahit sino pa ang iyong kausapin. Yan. Sabi ni Kuya Elmer Balilo, mas maigi na nakatakip ang mukha niya, boss Mako. Madaling araw pa naman ngayon, baka bangungutin kayo. Baka makakita kayo ng diyan, ng aswang diyan sa paligid ninyo kapag nakita niyo si Culaong. Okay, sabi ni Jerickson Angeles, bakit lagi mong content si FLM? Para kumita. Para saan pa? Para manood ka. Katulad mo, Jerickson Angeles, para manood ka sa akin. Diba? Para magkaroon ako ng revenue. Diba? Yun ang aking sagot. Hindi ako nag-vlog dito ng Culaong para
hindi ako kumita. Hindi ako nag-vlog dito ng Kulaong para lang for awareness ng libre. Aba, dapat may bayad. Tapos sabi, paulit-ulit ka na lang, Makis. Hindi ako mapapagod hanggat ako'y kumikita dito kay Kulaong. Kung makikita mo, mapapansin mo yung mga video ko dyan, yung iba mga throwback, yung iba mga luma na matagal na, andyan. Ina-upload ko pa rin, nagkaka-views pa rin, kumikita pa rin ako. Yun ang main goal, kumita. Pangalawa na lang yung para masoplak si Kulaong. Gagatasan at gagatasan ko siya. Kaya nga yung taya kong 30 mil sa kanya, ang balik nun, 100,000. Kaya po, paulit-ulit talaga ako, hindi ako mapapagod dito. Okay. Queen Bert Bongo, baliw yan, boss. Oo, mukha nga baliw na si Kulaong. Michelle, Kulaong time, good morning po sa lahat na nandito. Watching from Missouri, USA. Happy New Year po sa lahat. Ay, meron akong dyan, meron akong naging nanay dyan sa YouTube, si Jessica Marie. Taga Missouri yun eh. Pastor Joffrey, hello po. Kuya Emmanuel Aguilar, salamat po, salamat po. Ito, si Kuya Emmanuel Aguilar, napakatagal ko na itong manonood. Kulaong days pa. Thank you, Kuya Emmanuel. Happy New Year po sa inyo dyan. Sa lahat po na manonood natin, Happy New Year po. Maraming salamat po sa isang 2025 na matinding suportang ibinigay niyo po sa akin. Ba't ba ganyan pa, Kuya Joffrey Tison? Puro tartar ang ngipin ni Kulaong. Ewan ko ba? Alam nyo, kahit na tawag dyan, veneers, kahit na ano pang gawin itong si Kulaong, hanggat hindi siya nagpapapalit ng mukha ni Piolo, mukha pa rin siyang Kulaong. Okay, shoutout from California, Jelly Belly Creative Team. Gerson Honrado. Jelly Belly Creative Team? Naku, baka mamaya anime yan baka mamaya yan anime, katulad na pinapa-shoutout kay Kulaong. Okay, Ate Rebecca yan. Ayan, Happy New Year to you and your family. Salamat po. It's me crazy. Ayun, shoutout po. Hello po. Okay, kunwari ka pang walang alam, sabi ni Jean McAllister. Ayun. Kunwari, syempre. Ano magagawa mo? Max Bruno, sino siya? Si Mansa Musa. Okay, it's me crazy. What's up mga tropa peeps? Advance Happy New Year. Yo, ayun. Yun nga pala kaya ako nag-live ngayon kasi baka di ako makapag-live na mamaya. Alam niyo naman, busy na. New Year dito sa Pilipinas. Top pick. Sa totoo lang, style yan ng mga Marcos yan noon na pinagpatuloy lang ni FLM. Sabi ni Top pick. Hindi rin. Ang Marcos po, hindi naman niya nag-aano ng gold bar. Yung mga cronies. Bata pa ako, propaganda ng Marcos yung mga gold bar na yan. Di naman totoo yan. Tinuloy lang ni Kulaong. Wala naman pong gold bar eh. Kahit nga si BBM, hindi nga daw niya nakita yung gold bar na yun eh. Kahit si Imelda Marcos, hindi niya inamin yung mga gold bars na yun eh. Si Kulaong lang naman yung umaamin eh. Pero wala mapakita rin. Tommy Fishing, ito hinihintay ko, walang live si Kulaong eh. Ay talaga ba? Walang live ang Kulaong? Si Idol Kulaong, walang live? Okay, working hours ngayon dito sa Calgary. Boss Mac, kayo talaga ang pinapanood ko bawat araw. Salamat po. Kung ayaw niyo sa content, huwag kayo manood. Ganun lang naman yung kasimple. Di naman kayo pinipilit manood. Tama. Ayaw niyo na nga sa content ko. Tapos magko-comment pa kayo, di parang ipokrito kayo nun. Di ba? Ibig sabihin, binibigyan nyo lang ako ng kita. Binibigyan nyo ako ng pera. Boss Mac, agree me sa'yo. Happy New Year. Ayun, Nestor Hepolito. Shoutout po. Okay, Rebecca Yang, hindi ko akalain nang murahin niya ang nanay sagad sa buto. Naku po. Yun ang pinakamahirap na gawin ng isang anak. Diba? Napakasakit nun para sa isang ina. Okay. Sabi ni Joyce Ortilla, kumita ng walang nilolokong tao. Tama. Oo. Yun ang maganda. Yun ang maganda dito sa ginagawa ko. Wala akong nilolokong tao. Hindi ako nagpapanggap na Marcos. Hindi ako nagpapanggap na mayaman.
Hindi ako nagpapanggap na mamimigay ng bigas. Tutulong ng ikaw mismo wala kang makain. Biruin mo, namigay ng 52 pieces na Jollibee. Tapos yung kanyang tauhan, walang makain. Yung kanyang mga tauhan, nagrereklamo na walang makain doon sa kanyang bahay. Yung rep walang laman daw. 'Di ba? Kaya yan po talaga yung napaka po talaga niyang ganyan. Yan ang panggap talaga. Talagang grabing pagpapanggap yun. Biruin mo, kunwari may kinakain ka pero yun pala wala. Di ba po? Kaya alam nyo, si Kulaong, hanggang ganun na lang. Hindi na to kumbaga ito parang cancer, terminal na. Hopeless hopeless case na to. Hindi nagagaling. Alam nyo kung ano makakapagpagaling dito kay Kulaong? Hoyo. Yun ang tingin ko. Hindi 3 taon at 7 buwan. Mga habang buhay. Yung lalabas na ng tawag dito? Yung lalabas na ng kulungan, naka-wheelchair, uugod-ugod na, may tungkod na. Yun, baka magbago na. Baka doon nagsisisi na si Kulaong. Okay, SRS. Good morning, bossing, watching from Long Beach, California. Dapat maibaon na yan si Norman. Sana nga. SR Classic, ayun, shoutout po si Justin Reyes ng Cebu City. Diana Benico, ayun, pa-shoutout daw po. Shoutout Dian Benico kay Floyd Rinsalbania ng Montreal, Canada. Ayun, hello po, shoutout po sa inyo. Okay, Pro Gamer. Okay, shoutout sa iyo, Pro Gamer. God bless you. Gerson Honrado, legit yun, Boss Mac. Dian Anime. Okay, yung pinashoutout mo. Okay. SRS Classic Team. Termac, pa-shoutout po si Justin Reyes. Ayun na pala natin yan. Naku, wag na kayong wag na kayong mag-spam. Nagbabasa po ako ng comment. Hindi po ako si Kulaong na pinipili lang yung binabasa. Kaya wag na po kayong mag-spam. Okay, sa totoo lang, yung veneers lang maganda dyan. Pero yung tunay na ngipin yan, kasing pangit na ng mukha niya. Yes, at alam natin na ganyan po talaga kapangit ang kanyang ngipin. Di ba? Yan. Hindi po AI yan. Yan talaga si Kulaong. Okay. SR Classic Team, walang panghanda si FLM ngayon kasi di nag-live, walang palipad. Nako Kulaong, baka bukas wala kang lechon, daig papala kita kapag New Year. Okay, De Los Reyes ng Balagtas, Bulacan. Saan po kayo sa Bulacan? Sa Balagtas, Bulacan, sa Panginay ba yan? O sa sa Burol? Yan, nagtrabaho ko diyan sa sa Balagtas, sa NLEX. Nalibot ko halos lahat ng fast food diyan. Pati yung lutong bahay, nakapasok ako diyan sa lutong bahay. Yung dating dating management. Kasi nitong nagpunta kami nitong Pasko, December 25, dumalaw ako sa mga kamag-anak ko sa Bulacan. Sabi ko dati nagtrabaho ko diyan sa sa lutong bahay, diyan sa may likod. Sa likod yun sa likod ng ng Shell. Ngayon, sabi sa iba na yung diyan, yung management. Wala na yung dati na mga kasamahan ko. Sumilip ako doon Iba na nga. Okay, Marilao Bulacan naman si Kuya Erwin Pagunsan. Ayun, shoutout po mga taga Marilao. Kay Elmer Balilo, mga alagad ni Kulaong, ang mga kumokontra boss mako. Tingin ko SR Classic Team, saan kaya yung resibo ni Kulaong? Sana makita ni Food Genius. I-reprint yung resibo. Kaya lang mahirap na hanapin yun. Ilang araw na nakalipas Diba? Dapat nung kinabukang hinanap na yun. Sa daw yun Jaka Sukat, Jollibee.
Ayun. Eyesight, shout out. Kay Tashiro Danbayo ba yan? Ayun. Good evening po, Sir Mac. Shout out from Baring. Okay. 2019 kasama na kita, Mac. Saan? 2019 ako tama. Nagsimulang mag-vlog sa motor. Karera ng motor. Pero saan ba tayo nagkasama, kuya? O kuya o ate? Ano pa to? Tignan ko nga. Tignan natin yung kanyang ano. Go to channel. Naku. Iba naman to ah. Ba't ganun? Tashiro Danbayo, babae pala to na ano, babae na ano yung nasa picture niya. Ayun. Anak mo ba yun? Okay. Bakit gusto niya kada live may palipad po? Eh, syempre, para kumita. Okay, sa classic Boss Mac, pag life sentence po sa Hoyo, kawawa pala si Kulaong, walang kagrupo, walang tatanggap. Tama, ang daming ginago niyan eh.